Diyos ang lingkod mo, na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa'yo upang makamta ng awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon nga, Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga, itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tungtuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na magluluwag. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit, mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Iba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalat, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak, nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Meron po tayong popular na kasabihan na marami ang namamatay sa maling akala. Ang ibig sabihin nito ay kung dahil sa maling impormasyon o impresyon ay napapahamak ang tao. Halimbawa na lang po yung gerang nangyayari ngayon sa Middle East. Na ang sinasabi ng Amerika at Israel, ang rason kung bakit binobomba nila ang Iran ay dahil nagpuproduce ito ng nuclear weapon. Kaya lang hanggang ngayon na hindi pa rin ito napapatunayan. So papaano kung ito'y maling akala lang? Ang dami nang namatay at ang daming paring namamatay. Halimbawa na lang din ay mga aksidente sa daan. O hindi nga ba't dahil din sa mga maling akala yan? Yung akala ng naka-aksidente ay walang tatawid, may tumawid. Yung akala nung na-aksidente ay walang paparating na sasakyan, meron pala, patay. Biktima ng maling akala. O kaya naman yung biktima ng maling akala sa pag-ibig. Yung mga taong sasabihan mo, akala ko ba mahal ka niya? Yung tutugon lang sa'yo ng nakayuko at umiiyak,
Akala ko rin patay na. Kaya pwede ba, magtanong-tanong muna, mag-imbestiga muna, makiramdam munang mabuti. Siguraduhin muna. Dahil marami nang namatay sa maling akala na yan. Huwag na po nating dagdagan. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagbibigay sa atin ng babala ni Kristo para hindi tayo mabiktima ng maling akala. Sabi niya dito, huwag niyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Sa konteksto ay sinasabi ni Kristo sa mga taong sinasabihan niya noon, hindi ako naparito para baliwalain yung mga sinabi na ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ni Moises, sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan o yung Hebrew Scriptures na tinatawag, yung Old Testament natin ngayon. Sapagkat bakit nga naman kukontrahin at babaliwalain, lalo na ng ating Panginoon yan, ang Diyos ang may bigay niyan. Siya'y Diyos din naman. In fact, ang nagbigay ng mga aral ng mga propeta ngayon at ng mga batas na yan, ay isang Diyos lamang. Si Kristo ang Diyos na yan na nagkatawang tao. So bakit niya kukontrahin ito? Ang mismong galing din naman sa Kanya, bago pa siya magkatawang tao. So in other words, Jesus is telling these people, God does not contradict Himself. He wouldn't say one thing and then later on say another thing. Mali ang akala ninyo. At ito po ay pwedeng mangyari din sa atin ngayon. Kung dahil sa mga matinding mga problema natin, dahil sa mga matinding mga pinagdaraanan natin, dahil sa mga matinding nangyayari sa buhay natin, sa bansa natin, sa mundo ngayon, ay magiging biktima na tayo ng maling akala na hindi tumutupad ang Panginoon sa mga sinabi niya noon. I have loved you with an everlasting love. Do not fear, I am with you. The weapon formed against you shall not prosper. For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to make you prosper. Marami pang ibang mga pangako, marami pang mga ibang sinabi sa atin ng Panginoon na dahil ba sa mga problema nating naranasan ngayon, directly or indirectly man, sasabihin na natin hindi na totoo yung mga yan, na nagbago na ang Diyos, hindi na niya tayo mahal, hindi na niya tayo sinasamahan, wala na siyang magandang plano para sa atin. Ganun ba? Maling akala yan. Liwanag ang sinasabi sa Hebrews 13:8. Christ is the same yesterday, today, and forever. Isaiah 48. Grass withers, flower fades, but the word of the Lord will stand forever. Malachi 3 verse 6. For I, the Lord, your Lord, do not change. So, minahal na tayo ng Diyos noon, samantalang tayo makasalanan pa, at hindi nagbabago hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Walang expiration date yon. Kaya gayon din ang kanyang pagtulong. Tuloy-tuloy. Yan po ang sinabi ko dun sa tinulungan nating mag-anak. Kung natatandaan po ninyo, may tinulungan tayo na ma-liver transplant yung kanilang anak, yung baby. Okay naman yung naging resulta. Na-report ko na po yan sa inyo. Siglang-masigla na ngayon yung bata. Napakakulit. Kaya lang to their surprise, suddenly nag-diagnose ng may autism yung bata. Sabi nung ama, Father, malayo po ako sa kanila sapagkat nagtatrabaho ko. Naiyak po ako. Nang mabalitaan ko, nakita ko sa video yung anak ko. Tanong ko, Lord, bakit ganun? Pinagdasal ko siya, sabi ko sa kanya, naintindihan ko, nararamdaman mo, mahirap talaga, pero sana maniwala ka na ang Diyos ay may magandang rason na maintindihan mo rin pagdating ng panahon. Marami na akong nakitang ganyang kaso. O pwedeng unique yung kaso mo, pero ganyan din. Halos. Kaya siguradong ganyan din ang magiging tugon ng Panginoon sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Kaya sabi ko, panaligan mo ha. Kung natatandaan mo, syempre, natatandaan niya. Yung nagtitinda lamang siya ng sabon dyan sa labas at naawa ako sa kanya. Sabi ko, sige, tulungan ka namin dito. At yung mga taong nagsisimba dito, kabudal lang bumibili sa'yo. Minsan hindi na kinukuha yung sukle. Minsan binibigyan ka na lang kahit wala ka nang maibigay na sabon. At yung mga tao online, ay hindi mo alam ang mga pangalan nagbigay ng tulong sa'yo. We were able to raise 1.3 million. Ganun kakamahal ng Diyos. Walang mga pangalan yung mga tao ngayon sapagkat parang sinasabi sa inyo ng Panginoon, ako ang kumilos sa mga puso nila para bigyan ka, para ma-liver transplant ang anak mo. Sapagkat kung mahal mo ang anak mo, and yes, you too, iba ang pagmamahal ng Diyos sa anak mo at iba rin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Paniwalaan mo yon at huwag kang mabiktima ng maling akala na hindi ka na niya mahal, na nag-expire na yung tulong na ibibigay niya, na wala na siya sa piling mo. No, hindi magbabago yan. Gusto ko po yung message na sinend niya na ipapakita ko. Sabi niya, Lord, okay lang ako. Basta alam kong parte ito ng mga plano mo. Titiisin ko ang lahat. Samahan mo lang ako. Gusto ko yung part na alam kong parte ito
ng plano mo. Alam ko. Kasi bigla akong naalala yung sinabi ni Job nung puntong nangamatay ang lahat ng mga anak niya sabay-sabay, yung puntong bumagsak ang kanyang mga kabuhayan, at yung punto rin na nagkasugat-sugat ang kanyang buong katawan na halos matahin na niya. Yung puntong inaatake na siya nung maling akala na pinarurusahan sa niyang Diyos, sa sala na hindi naman niya alam kung ano, na hindi na siya mahal ng Diyos, na hindi yung puntong nagkakaroon na siya ng maling akala, pinaglabanan niya sa pagsasabi na, alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas. Ito yung mga akala ko, pero ito hindi mga sigurado, hindi founded on truth ito. I'll go with what I know. Ito na yung alam ko eh. At napatunayan ko na ito dati pa. Napatunayan ito ng banal na kasulatan, napatunayan ito mismo ni Kristo. I'll go with this by what I know. Alam ko. Sana ganun din po tayo. Sapagkat yung mga kukontra sa alam nating mabuti, mapagmahal, makatarungan, ang Diyos. Akala na lang yun. Kasinungalingan na lang yun. At maraming namamatay doon. Huwag na po nating dagdagan yan. Maliwanag po ang sabi ng ating Panginoon dito. Sabi niya na parito ako, hindi upang pawalang bisa ang kautusan. So, paraphrasing that, sinasabi niya, hindi ako nagbabago. Kung ano yung sinabi sa inyo noon, sinasabi ko rin ngayon. At ito yung pangalawang sinabi, di ba? Hindi para pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin pa yon. To fulfill it. Para payubungin pa, para inorish pa, para mas patingkarin pa. So, paraphrasing this, at kinokonekta natin sa ating punto. Sinasabi ng ating Panginoon sa atin ngayon, hindi ako nagbabago. Mahal kita noon, mahal kita ngayon, at sa mga susunod pang panahon. At mas lulubusin ko yun. Mas ipaparamdam ko sa iyo. Yes, maaring iba yung pagsubok. Pwedeng maging mas matinding pagsubok. Pero mas titindihan din niya ang kanyang grasya. Para mas maging ganap ang ating pangunawa. Tama. Ang Diyos ay mapagmahal nga. Ito sanang hilingin natin biyaya ang puntong ito. Para hindi tayo mabiktima ng maling akala na nagmumula sa diablo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Panginoon, samo ko. katulad ng sinasabi ng aawitin ko, alam kong may magagawa ka. Alam kong diringgin mo ang samo ko. Maaaring sa ibang paraan, maaaring iba ang timing mo, pero sigurado akong mahal mo ako at hindi yun magbabago. Panginoon, tulungan mo po akong magmabiktima ng maling akala. Yung maling akala na nagbabago ka sapagkat yun ang papatay sa akin. Sapagkat yun ang papatay sa pag-asa kong
napakahalaga na sa kabila ng mga problema ay patuloy akong umaasa sa iyo dahil ang pag-asa ko ay hindi mo bibiguin, Panginoon ko. Sigurado, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi na siya magbabago. Mas lulubusin pa niya ito. Kung lalapit ka kay Jesus, mas mapapatunayan mo, mas mararamdaman mo, ibang level, kapatid. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mentras matindi ang problema, mas malaki ang biyaya, at mas magsisingin sa atin. Mapagkakatiwalaan siyang talaga. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya. Kumikilos siya kahit sa mga matindi nating mga problema. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinadalisay mo kami upang sa iyo makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng marangal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasan namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming nihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pag-asaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso, at iadya mo kami
sama. Iniling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kay rupo ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Gayong paman katulad ko'y inibig ko pa rin. Ninais mo maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawan na nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandaang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga tumutulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniyaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Aminin mo umibig ay walang sinamis, pagsindang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal